umaga mga bata. Ako po si Binibining Kisha M. Roselio. Magandang umaga po, Binibining Roselio. Bago natin sisimulan ang ating takdang aralin, tumayo ang lahat para sa maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kamusta kayo mga bata? Okay lang po. Mabuti kung ganun. So, ang una nating gagawin ay ang pagtatala ng mga liban sa klase. May mga liban ba sa klase na ito? Hindi po namin alam. Ikinagagala kong malaman na walang liban dito sa klase sa inyo. Sa nakaraang aralin, pinag-usapan natin ang paggawa ng mabuti. Sino ang nakakaalala sa paggawa ng mabuti? Ako, ma'am! Laika, tumayo. Ako, ma'am. Promispito. Ikaw, Madel, may idadagdag ka ba sa sagot ni Laika? Meron po, ma'am. Tumulong po. At ngayon, may ipapakita akong iba't ibang larawan. Sa 1 minuto, pumili kayo ng isang larawan at ito ay inyong sagutin. At ngayon, pumunta tayo sa bago nating aralin. Magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko munang ilahad ang isang mahalagang paksa na makakatulong sa ating pang-araw-araw na pakikitungo sa kapwa. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pakikipagkapwa-tao at ang pangunahing punto nito ay ang empathy o empatya. Ang empatya ay ang kakayahang maintindihan ang nararamdaman ng ibang tao. Sinusubukan nating ilagay ang ating sarili sa kanilang sitwasyon para malaman kung bakit sila ganoon mag-isip o makaramdam. Dahil dito, mas magiging maunawain at mabait tayo pakikitungo sa iba. Ngayon, bilang simbolo na naintindihan natin ang halaga ng empatya, sabay-sabay po nating bigkasin ang salitang empatya. Maraming salamat po. At ang susunod na aralin ay ang paglalahad ng kwento. Ang kwentong ito ay ang parol ni Carla. Makinig ng mabuti mga bata. May isang batang nagngangalang Carla. May ginawa siyang parol para sa kanilang paaralan. Habang nagdala-dala niya ito, may batang aksidenteng nakasagi sa kanya. Nahulog ang parol at nasira. Umiyak si Carla. Nilapitan siya ng batang nakasagi sa kanya. "Pasensya ka na, hindi ko sinasadya," sabi ng batang nakasagi sa kanya. Tinulungan niya si Carla ayusin ang parol. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kwento ng parol ni Carla. Mga bata, tama ba ang ginawa ng batang nakabangga kay Carla na humingi ng paumanhin? Opo, ma'am. Tama, dahil tinanggap niya ang tawad ng batang nakabangga sa kanyang parol. So, kung ikaw si Carla, ano ang sasabihin mo sa nakabangga ng iyong parol? Salamat at mag-iingat sa susunod. Okay, napakagandang sagot. Dapat talaga tayong magpatawad. So, paano itinama ng bata ang kanyang pagkakamali? Kay Madel. Namamagitan ng pagtulong kay Carla. Tama, tinulungan niya si Carla. Iyan ang tunay na empatya. So, mga bata, ang pag-amin ng pagkakamali at pagtulong sa kapwa ay nagpapakita ng tunay na pakikipagkapwa-tao. Magandang araw mga bata. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang pinakamahalagang ugali, ang empatya. Alam niyo ba kung ano iyon? Oo. Para mas maintindihan natin ito, makinig tayo sa kanta na Bulag, Pipi at Bingi. Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag,
may pipi at may bingi. Madilim ang iyong paligid, ating gabing walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madilig, minsa'y nauutal. Patungo sa hinahangat na buhay na banal. Ibigin mo mang umawi, hindi mo makuhang gawin. Sigaw ng puso't damdamin, wala sa'yong pumapansin. 10 daliri kaibigan, diyan kanila pagkikinggan. Pipi ka man ng isinilang, dakila ka sa sinuman. Narito ang mga tanong sa pagninilay. Una, sino ang mga taong binanggit sa awit? Bulag, pipi at bingi. Tama. Pangalawa, ano ang kanilang kapansanan? Hindi nakakakita ng ang bulag, hindi nakakapagsalita ang pipi at hindi nakakarinig ang bingi. Tama. Ano ang nararamdaman mo habang nakikinig? Nalungkot ako para sa kanila at naaawa kasi nahihirapan sila. Tama. Pang-apat naman na tanong ay, ano ang nararamdaman nila kapag pinagtatawanan? Nasasaktan sila, nalulungkot at nahihiya. Tama. Ano ang gagawin mo kung may taong may kapansanan na inaapi? Pipigilan ko ang nang-aaway at ipagtatanggol ko siya. Tutulungan ko siya at sabihin ko sa iba na huwag siyang pagtawanan. Tama. Narito ang mga tamang gawain at hindi tamang gawain. Pakibasa sa tamang gawain. Paggalang, pagtulong, pagunawa, Sa hindi naman tamang gawain, panunuyo, pag-aapi, pagtutulakan. Magandang umaga sa inyo mga bata. Magandang umaga, ma'am. Ngayon naman, tutungo tayo sa ating pagtataya. Pero bago natin simulan, hayaan niyo munang ipaliwanag ko sa inyo ang inyong dapat na gawin. Babasahin ko ang bawat sitwasyon at pagkatapos, kung sino mang gusto sa inyong sumagot, ay maaari niyong itaas ang inyong mga kamay at tumayo at pumunta dito at kung ano ang tamang sagot. Kung ito ba ay masayang mukha, kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pagrespeto sa kapwa. Kung ito naman ay malungkot na mukha, kung hindi ito nagpapakita ng magandang asal. Malinaw ba mga bata? Yes, ma'am. Magaling. Una, hindi ko kinakausap si Jill dahil siya ay mahirap. Ma'am, Ivy? Malungkot na mukha ko, ma'am. Tama. Ngayon naman, sa pangalawa, binibigyan ko ng pagkain ang aking kaibigan. Ako po, ma'am. Kisha, masayang mukha. Magaling. Ngayon naman, sa pangatlo, binato ni Billy ang gamit ni Hans. Ako, Laika. Malungkot na mukha. Tama. Ngayon, pang-apat, sinasali ni Kuko sina Tina at Tino sa laro. Ako po, ma'am. Mika? Masaya na mukha. Tama. Ngayon, pang-lima, magkaibigan kahit magkaiba ang antas ng kabuhayan. Ako, ma'am. Madel. Masaya na mukha. Tama. Pang-anim,
Pinapasaya ni Sandra si Lydia sa pagbigay ng chocolate. Kumam, Ni masaya na mukha. Ngayon naman, isinuli ni Romel ang regalo dahil mumurahin. Ako, ma'am! Madel. Sige. Malungkot na mukha. Magaling. Pangwalo, inimbita si Rose kahit wala siyang maibigay. Kumam, masaya na mukha. Tama. Ngayon naman, sinukot siya si Ana dahil di makabayad ng tuition. Ma'am, Jason. malungkot na mukha. Tama. At panghuli, kasama si Nina sa party kahit iba ang damit niya. Ako, ma'am, Johnson. saya na mukha. Tama. Napakagaling. At dyan, naipakita niyo kung paano gumalang at respeto sa kapwa. Magandang umaga mga bata. At ngayon, muli nating balikan ang aralin. May tanong ako, ano nga ba ang empathy? Laika? Ang empathy, ma'am, ay ang pag-intindi at pagdarama ng nararamdaman ng ibang tao. Tama. So, ang aking pangalawang tanong, kailan natin mararamdaman ang empathy? Beverly? Sa pamamagitan ng pagtulong, paggalang at pagrespeto sa kapwa. Tama. Ang aking pangatlong tanong, sino ang naapektuhan kapag nakagawa tayo ng mali sa kapwa? Madel? Tayo po, ma'am. Tama. So, ang tunay na pakikipagkapwa ay ang pag-unawa sa damdamin ng iba at pagtanggap sa pagkakamali ng bukal sa loob. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Ginoo. So, sa panghuling gawain, maghahanda ko ng mga papel at iyong sagutan ang mga katanungan ito. So, una, pangalan ng kapwang nasaktan mo, ano ang nagawa mong mali, at ano ang gagawin mo para maituwid ito, at paano mo siya nabigyan ng pag-unawa. So, sagutan niyo lang ng maayos sa mga katanungan ito. So, tapos na ba ang lahat? Opo, sir. Tumayo at ipasa ito. So, may natutunan ba kayo ngayon? Opo! So, kung wala ng mga katanungan, magandang araw at magkita na lang tayo sa susunod na klase. Paalam mga bata. Paalam po!